Magandang hapon po sa inyo. Nagbabalik po ang Itanong Mo kay Buko FB Live Edition. Magandang hapon po muli. Paki-comment lang po sa amin kung okay na po ang sounds. Okay na po ba? Naririnig na po ba kami? Talagang pag live may mga bagay na hindi natin makontrol eh. Okay na. Okay na. Sana okay na to, tuloy-tuloy na po. Okay na po. Princess Ella, maraming salamat. Roms, thank you. Len Van de la Cruz, maraming salamat. So, kanina po ay meron ng nanalo si Jen Hart sa ating unang katanungan sa trivia questions. Tuloy po natin sa mga usaping legal. Meron po tayong legal question dito. Attorney Buko, bakit naniningil pa rin ng septage fee ang Baliwag Water District? Nais ko lang pong linawin na yung tungkol sa septage fee or environmental fee ng Baliwag Water District ay dininig na po ng Sangguniang Bayan at ito po ay meron ng resolusyon ang Sangguniang Bayan. Ang una pong resolusyon ay pansamantalang ipinapatigil ito, subalit hindi po ito napakinggan o hindi sinunod ng Baliwag Water District. Ang pangalawang kapasyahan po ay kapasyahang pinawawalang bisa ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Water District at ng Bayang Baliwag at binibigyan kapangyarihan ang punong bayan na magsampa ng kaso laban po sa Baliwag Water District upang ito po ay mapigilan. So nandun na po tayo ngayon, hihintayin po natin kung ano po ang mga developments na mangyayari sa pagitan po ng pamahalaang bayan at ng Baliwag Water District. Ito po ay dininig sa Sangguniang Bayan, bunsod ng inyo pong mga reklamo sa paniningil ng Baliwag septage fee at ang kawalan ng anumang legal na basihan para ito ay gawin ng Water District. I-update po namin kayo sa mga magiging development sa usapin pong ito. Maraming salamat po. Ayan, Kuya Buko. Pasensya, again, humihingi po kami ng pasensya at nagkaroon po tayo ng technical glitch. Yan, difficulties. Pero dinisconnect na po namin yung mga nakakonect na kapitbahay. Kaya okay na po tayo. Actually, bala ko na mag-sign language, kuya eh. Okay. Violeta de la Cruz, Konsihala Maricar Torres mula po sa Malabon. Maraming salamat sa panonood. Ayan, shout out Kuya Joey Esteves. Hello po. Das Catering, Arlene Tadeo. Ulitin natin kuya kasi Masarap, kanina. Masarap yung sushi bake ng Dals Catering, yung Delish by Dals. Ayan, Alaska Milk Corporation, maraming salamat Attorney po. Maria Angela Esquivel, maraming salamat. Ate Kichi and Coco, Hi, hello. Coco, Daddy's here. See you later. Kuya Elmer, Kuya Eric and Ate RC, hello. Nakatipid kayo dyan, ha? Kay Olga from Bukawi, hello. Dan de Rivera, Barangay Chaong. At kay Maring Deng ng Obet at Deng Inihaw, hello po sa inyo. Masarap ang inihaw na isda sa Obet at Deng, sulit sarap, laging sariwa. Yes, visible ka po, Rowena Garcia Ramos. Kuya Buko. Shout out Jason Obaldo, Tomas Evangeline, Mary Ann Mendoza, Tayaw family sa Barangay Subic, Pagar Desiderio Analiza, Rose Santos, si Lori at Maricel na mga sales lady ni Caresti, si Aiza Alcantara, Kenneth Di Maapi, happy birthday, si Shaira de la Cruz, Len Ven de la Cruz, Jaizel Hermo, Ria Angel Lorenzana, kay Louie Ann Patawaran, maraming salamat. Hi, Louie. At si Ram Marquez, happy birthday. Yan po anak ni Donna na aming sekretary. Happy birthday, Ram. Konsihal Ona Domingo ng Barangay Subic. Kapitan Ilyong Buenaventura ng Barangay Subic. Yan, Noy idol. Tayaw watching. Yes, okay. Sa pamilya Tayaw, hello po sa inyong lahat. Pa-shoutout po sa mga taga-barangay VDF. Hello po sa inyo dyan. SK, Juan Paulo, ay hindi, tama ba? Juan Paulo Pangulo Santos. ng PWD. PWD. Ng Santo Cristo. Yes. Yan, Jason Gonzalez, hello po. Okay, question tayo, question. Okay, Kuya Buko, tapos na tayo sa trivia question number 1 kanina. Okay. No? Ang sagot po doon ay Father Manuel Bazeta at ang nanalo po ay si Ginang Gian Hart. Okay. Pangalawang trivia question na po tayo. Okay, masaya. Ano nga ulit yung mapapanalunan nila, Kuya Buko? Isang kahon, 26 kilos ng Alaska Condensed Milk, negosyo starter kit. Pwede ka nang magtayo ng negosyo gamit ang Alaska Condensed Milk, halagang 5,000 piso. Yan. Ang gagawin nyo lamang, i-share ang FB page na ito
at sagutin ng tama ang aming trivia question. Unang makakasagot, panalo. Yan. Paalala po ulit, kailangan po nakashare po sa inyong wall. Ito pong ating live video para may chance po kayong manalo. Kaya i-share nyo na po, mga kababayan. Shoutout po, Jolly Bizagas ng Barangay Suliban. Konsihala Marilu Damian, hello. Kenneth Clemente Hernandez, hello. And Baby Liberato. Yan. Yoli Yabot, Jason Renancia, hello po sa inyong lahat. Okay, pangalawang tanong, Kuya Buko. Okay. Kung ang dasal, okay, na ama namin ay our Father, okay? Sa wikang Ingles. Sa wikang Ingles po yan. Ano naman ito sa wikang Latin? Yan. Yan. Sagot Bigat na ah. po. Yan. Ano sa Latin ang our Father o ama namin? Okay. Yan. Kung ang dasal na ama namin ay our Father sa wikang Ingles, ano naman ito sa wikang Latin? Yan. Nako. Yan. Wala, alam po ninyo. Sagot na po. Sagot na po, ha? Share po kayo. Hello, Tolis Flores. Nako, marami nang sumagot. Pag kaya nyo pong dasalin in Latin, may bonus prize. Palagay ko si Joey Esteves kayang dasalin yan sa Ay, Latin. Kuya Joey Esteves. Yan, nag-review daw siya kagabi. Okay. Yan. May sumasagot pa ng patis. Ano yung patis? Patisnos. Nangongopya siguro to. Ayan. Orasyon. May sumasagot pa ng orasyon. Yung Okay. mga sumasagot po na hindi nakashare, share nyo na po. Kailangan po i-share. Tama yan, Maring Deng, pero tingnan natin kung nauna ka ba. Oo. Oh, Pangulong Juan Paulo Santos, i-share mo para manalo ka. Si Onad ang sagot. Si Konsihan Onad ng Subic ang sagot. Adios, Patrio, Adorada. Ay, nako. At meron na pong nanalo. May Ayan. nanalo. Ulitin ang tanong. Teka, ano ba ang tanong? Ang tanong, kung ang dasal na ama namin ay our Father in wikang Ingles, ano naman ito sa wikang Latin? Yan. Ang tamang Si sagot, Bernel, ang sagot niya, Ola Papa. ay Beryl, maglubay ka, ha? Maglubay ka. Ang tamang sagot, Pater Noster. Pater Noster. I-recite po yan ni Konsehal Pwede Buko. nito kaya. Sabi ni Mase de Vera Garcia, yung madali lang po sana, attorney. Pag madali lang, pastilles lang ang premyo. Ayan, Pater Noster. Pater Noster. Ang nanalo, taga Bukawe, Bulacan, Wow, Kuya from Buko. Bukawe, Oo. Bulacan. Siya ay si Ginang Carmencita de Jesus. Congratulations! Ayan. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Carmencita, i-deliver po sa inyo. Yan. Libre delivery. Ang inyong isang kahong Alaska condensed milk. Ayan, okay. Okay, So, Kuya legal Buko. question naman po tayo. Sapagkat ito po ay itanong mo kay Buko, libreng konsulta sa abogado. Meron pa ba tayong mga tanong dyan? Yes, Kuya Buko, may mga pinadala yung ating mga kababayan. Yan. Attorney Buko, pwede po ba mag-color coding at manghuli ang mga traffic enforcer na wala namang ordinansa at executive order lang po ng mayor? Pwede po ba yun, Attorney Buko? Hindi po. Dahil po ang batas trapiko ay dapat po galing sa isang batas, isang ordinansa. Ang executive order po ay pwede lamang mag-utos sa mga tauhan ng executive at hindi ho pwedeng magpataw ng penalty. Pagka po ikaw ay manghuhuli, ibig sabihin may batas na ipinasa ang Sangguniang Bayan. Kung walang batas na ipinasa ang Sangguniang Bayan, hindi po pwedeng manghuli dahil walang maipapataw na penalty. Kapag ito po ay ginawa, ito po ay abuse of authority. Yan. Kuya Buko, balik tayo sa trivia question. Okay. Okay? Paalala, kailangan po nakashare yung aming live video para po may chance kayong manalo. Okay, ready na po ba kayo? Dahil Father's Day special tayo ngayon, puro tungkol sa father Yan. o ama. Yan. Yan, clue na yan. Kuya Buko, yung mga susunod naming mga tanong, lahat yan ay may kinalaman sa ama o father. Okay, pangatlong Question tanong, sino ang kinilala bilang unang ama ng Bayang Baliwag dahil siya ang unang naging alkalde ng Baliwag noong 1782? Wow! Yan. Tagal Sagot na, sagot na Unang po. alkalde ng Bayang Baliwag.
1782. Tingnan nyo naman, dito sa programang ito, matututo ka na, mag-e-enjoy ka pa. Yan. Sagot na po. Larry Mangulagnan, Maring Marilu Marcelo, Shaira de la Cruz, John Michael, Lorete Balino, ayan. Jocelyn Torres Santos, Noemi Menjola, Stephanie Ann Mercado. Ayan. Sagot na po. Ulit natin yung tanong. Sino ang kinilala bilang unang ama ng Bayang Baliwag dahil siya ang unang naging alkalde ng Baliwag noong 1782? Oh, sagot ni Ikang Martinez, Vergel de Dios. Nako! Ha? Okay, oy, marami nang sumasagot. Ayan, ayan. Oh, Okay, Louie Ann okay. Patawaran, may sagot. Oh. Aba, aba! Ellen Tanig Rivera, Florentino Vergel de Dios. Nako, Nako, hindi po. parang hindi 1782 yun. Pero nanalo na yan, ha? Na si Ellen Tanig, meron na yan, bigyan na yan. Oo. Si Ona Domingo ang sagot. Jose Calderon. Kalya natin yan, Konsi, ha? Tata Dembol, tsaka si Ate Lydia Garcia nanonood. Hello Maraming po. salamat. Ayan. Sino ang kinilala bilang unang ama ng Bayang Baliwag? Unang alkalde ng Baliwag, taong 1782. 82. Ah, Yan. kita mo, hindi ko maalam yan eh. Yung mga sumasagot, kailangan po i-share nyo po yung video. Nanonood po ang Nanonood idol. Ang aming idol, Pangulo ng And National Movement of Young Legislators at napakagiting na konsihal ng lungsod ng Valenzuela, si Idol Marlon Alejandrino. Hello, idol! Thank you for watching. Yan, yan. Gwapong-gwapo yan. Okay. Maputi, Pag nakita nyo po yan, masisilaw po kayo sa kaputian. At ang bahay niyan ay parang nasa Greece. Oo, Santorini. Santorini. Okay, Kuya Buko, ano ba ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot ay Felix de Lara. Unang alkalde ng Bayang Baliwag, Felix de Lara. Yan. At ang nanalo, yan, taga Baliwag, Ginoong Jason Ubaldo. Congratulations po! Yan. Jason Ubaldo, nanalo ka ng isang kahong Alaska condensed milk, 26 kilos. Yan. Worth 5,000 pesos. Oh. Ayan, Merinel Damian, Ann Kimberly, Alem Ibasco, hi, Cathy Romano, Teresita Noda. Ayan. Sumasagot pa, tapos na po. Tapos na po. Oh, may yung nanalo question na po. yan. Oh. Kuya Buko, gusto rin natin magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng pagkain dito sa ating opisina. Correct. Araw-araw, maraming salamat Kanina po. nagbigay si Jenny Domingo ng LTO ng dalawang fried itik. Kung gusto niyo ng fried itik o carbonara, huwag niyong kalilimutan. OJ's carbonara and fried itik. Ayan, masarap yan. Si Ibasco, nagpadala ng 2 box ng grapes. Isang box ng grapes, Oo. isang box ng mansanas. Ayan. Ha? Tita Emily Ibasco, Joyce Ibasco, masarap din ang kanyang blueberry cheesecake. Yan. Maraming salamat. Hi, seatmate Bokal Pechay. Konsehal Ron Ortega Cruz. Hi, Konsi Ron. I miss you, papi. Yan ang aming chairman dati ng Committee on Education. Magaling na tayo yan. Mahusay Ron po Cruz. yan. Konsehal Mahusay, Ron Cruz. mahusay. O yan libre yan. O Kuya Buko, balik Okay. tayo sa legal Yes, question. O, shout out daw kay Cathy Romano. Lynn Hello. Indusil Santos. Ayan. Joyce Habalias. Oo. Okay. Yan si Joyce na Ibasco. Okay, Kuya Buko, legal question po tayo. Attorney Buko, pwede po ba mag-implement o magpatupad ng 4-day work week ang isang LGU? Pinapayagan po ang pagpapatupad ng flexible working arrangement o yung tinatawag nating 4-day week. Po pwede rin pong bawasan yung oras ng pasok ng mga empleyado, pero may mga panuntunan po dito ang Civil Service Commission. Unang-una, ito po ay dapat na ipinapaalam sa Civil Service Commission at meron po ito dapat na basbas ng sangguniang bayan dahil kinakailangan po ng ordinansa at resolusyon para po bigyang kapangyarihan pumasok sa ganitong kasunduan ang inyong punong bayan. Kasi po mababawasan ang pasok ng munisipyo, so kinakailangan meron pong pagtitibaying panuntunan, yung guidelines. Ito pong guidelines na gagawin ay dapat merong resolusyong pinagtitibay ito ng sangguniang bayan. Dahil kung hindi, paano pag hindi sumunod dun sa 4-day work week? Ano magiging penalty? Ano magiging parusa? So, kinakailangan po merong backup o merong resolusyon ordinansa ng sangguniang bayan.
Okay po. Ayan, malinaw na malinaw, Kuya Buko. No? Shout out tayo, Joyce Habalias. Yes, Patrick Giliosa, si Mari Beth at Princess Ansagum Villafuerte. Maribel, yan. Agnes Gigante. Si Attorney Joy nga pala, Attorney Joy Ramos ay nanonood. At meron siyang regalo sa akin noong nakaraang linggo. Pinangako namin ngayon namin to ibibigay. Meron po tayong 5 balde ng Ariel powdered soap. Sabong panlaba. Sabong panlaba na may kasama pang ano nga ito? Dishwashing Liquid at Fabcon. fabric conditioner. Sa 5 huling makakasagot ng tama, sa 5 huling tanong ngayong araw na ito, akin na, pakita natin. Nakikita ba? Ang bigat pala dito. Ito, may Alaska milk ka pa rin. Ha? May Alaska Aba! milk pa rin. Worth 5,000 pesos. Sa huling 5 tanong, dagdag po ito. Yan! So, may gatas ka na, may sabong panglaba pa. Ayan. Okay. Pakikuha naman. Courtesy of Attorney Joy Ramos. Ayan. Okay. Ayan, shout out Aling Tessie Mananahi dito sa tapat ng Barangay Subic. Hello po sa inyo Alexandra dyan. Desiderio, Nina Robles. Risa Estay at Family Estay. Hello po sa inyo dyan. Nanonood din Kuya Buko si Tita Mati Esteves. Ako, Tita Mati, maraming salamat sa padala mong Yan. napakaraming pagkain nung aking birthday. We love you. Maraming Yan. salamat. Mahal namin kayo, Tita Mati, Kuya Joey Esteves. Sabi ni Jolly Bisagas, madami ako labahin. Sana mahula. Tandaan po ninyo, gatas, 26 kilos ng Alaska kondensada plus isang balde ng sabong panlabasang ka pa. Sabi ni Stephanie Ann Mercado, may pangnegosyo ka na, may panlaba ka pa. Ayan. Pero ito po ay dahil 5 lang sa huling 5 tanong. So meron tayo ngayong ika-4 na tanong. Ang mapapanalunan dito ay isang kahon 26 kilos ng Alaska, wala pang sabong panglaba, ha? Ito po ay isang kahong 26 kilos na Alaska condensed milk negosyo starter kit worth 5,000 pesos. At ang tanong, ika-4 na trivia question. okay, Okay, Kuya Buko, linawan niyo po ang inyong pandinig, ha? Sa pagsukat ng timbang. Yan. Okay. Sa pagsukat ng timbang, kung ang isang dakot ay 10 grams at isang guhit ay 100 grams, ano naman ang isang gatang? Yan. Magandang katanungan. Ano ang isang gatang? Sagot na po, mga kababayan. Cyrus Padilla, shout out. Eliza Keys. Hi, Mary Cyrus. Ann Sumaway. Okay. Cyrus Padilla, napakasipag niyan. So ulitin ang question. Anessa Oncaicito. Okay. Okay, eto yung tanong ulit, Kuya, ha? Sa pagsukat ng timbang, kung ang isang dakot ay 10 grams at ang isang guhit ay 100 grams, ano naman ang isang gatang? Yan. Isang gatang. Sagot ni Enrico Tan, 1 cup. Si Ann Castro Baluarte ang sagot, 1 gram. Si Roms ang sagot ay 100 grams. Ano ba? Jubel Cruz, 1 cup. Nerissa de los Santos, 250 grams. Mali. O kuya, nagpadala daw to ng puto ngayon para batiin natin, oh. Ay, Inaanak si mo ate. Jasmine, Oo. inaanak ko to. Jasmine Alcantara, Hello, nagpadala ng puto. Jasmine. Maraming salamat, Jasmine. Thank you. Shout out! Scholar natin to. Konsehal Joel Pascual, nanonood daw, kuya. Hi, Konsi Joel! Ay, napakasipag. Yan. Mula Lamay hanggang Libing. Kasama ninyo. Yan! Joel Tama yan. Pascual. Ayan, murang-mura yan, ha? Konsi Joel, ha? Omen at Ding, ang hula nila, 0.25 grams. Naku, mali. medyo sablayan, Maring Deng. Hindi kasi kaya i-google to eh. Ulitin ang question. Ang tanong, sa pagsukat ng timbang, kung ang isang dakot ay 10 grams at ang isang guhit ay 100 grams, ano naman ang isang gatang? Yan. Carmelita Calaw ang sagot, 0.37 liters. Ano ay pelikula ni FPJ noon, kuya? 7 gatang. Ayo, kantay mo nga. Ay, hindi. Isahan mo pa ako, ha? Violeta de la Cruz, 1/4 kilo. Joey Esteves, 370 grams. Ako.
Elmer de la Cruz, kapatid ko. Pa-shout out! Ayan, nakatipid ka, ha? Mag-deposit ako ng 5,000. Enrico Buenaventura, 1 quart. Ako, Kenneth Okay. Dimapi, 200 grams. Sagutin mo na nga. Ayan. Sagutin mo na nga. May nakasagot na ba? Hindi, baka tama si Konsehal Ron Cruz, kalahating kalderong kanin. Baka nagugutom si Konsehal Ron Cruz. Ayan, Konsehal Ron Cruz, ha? Mura yan, ha? Okay. Okay, May ano ba? nakakuha na ba ng tamang sagot? Okay, Meron na. ang tamang sagot ay... Ulitin mo na yung question. Maganda yung question. Okay, ang question sa pagsukat ng timbang, kung ang isang dakot ay 10 grams at ang isang guhit ay 100 grams, ano naman ang isang gatang? Okay. Okay, ang tamang sagot ay 1 kilo. 1 kilo ang isang gatang. Yan. Dito At po sa may, 7 gatang. mag-heart nga po para ituloy ni Konsehal. Alam mo, sa Bustos, merong lugar na kung tawagin ay Kalye 7 Gatang. Okay. Okay. Isa pa nga, Kuya Buko. Okay. Ang tamang sagot ay 1 kilo. At ang nanalo, taga Bustos, Bulacan. Tama. Oo. Ginang Marian Sumaway. Yan. So, Mary Ann Sumaway, ha? Tama-tama, taga Bustos. Diyan sa Bustos, poblasyon yan eh. Sa poblasyon, merong Kalye 7 Gatang. Hindi ko, I think sa likod yan nung ospital ng Santo Niño. Oh. Kalye 7 Gatang. Ayan, ma'am, kanta ka din po. Medyo may konting gastos yan pag ako kumanta. Okay, Kuya Buko, balik tayo sa seryosong usapan. Okay. Legal question. Roms, nasan daw po yung turnaround? Last week pa ho yun, last week. Na kay Sec Ivy Marcelo na po yung turnaround prize. Pero exciting pa po yung mga susunod nating trivia questions. Abangan nyo po yan. Okay. Okay, Kuya Buko. Ano po ang gagawin ko sa tatay ng anak ko na ayaw magsustento? Hiwalay na po kami. Parang kilala ko to. Oo. Ano to ba to sa loob natin ngayon dito Itago sa... natin sa pangalang Jaime Rafael. Okay. Kapag ang tatay ng isang bata ay hindi nagsusustento, pwede pong kasuhan ng kasong kriminal paglabag sa RA 9262 o yung Violence Against Children and Women or VAUC. Tandaan po ninyo pwede yung kasuhan kahit na yung tatay at yung nanay ay hindi kasal. Basta po may anak ka na minor de edad at hindi mo sinusustentuhan, yan po ay kasong kriminal. So, yan po ang tawag dyan ay paglabag sa VAUC or Violence Against Women and Children Act, RA 9262. Yan. Kuya Buko, remind natin sila, yung mga may katanungang legal po, i-comment nyo na po para po masagot natin ngayong hapon na ito. Okay. Ayan, ito, kapitbahay natin to, si Justin Sevilla ito eh. Attorney Buko, nasa abroad po ako ngayon, hindi po ako pinapasahod ng amo ko, ano po kaya pwede kong gawin? Hi, Justin! Justin, ang pwede mong gawin ay mag-report ka sa Polo office na pinakamalapit na embassy kung nasaan ka. Yung Polo, yun yung tinatawag nating Philippine Office for Labor Affairs, no? Yung ating attaché, labor attaché, siya yung in charge para sa mga usapin ng mga empleyado sa ibang bansa. Lahat ng embassy natin, merong labor attaché. Kaya suggestion ko, dumulog ka. Kung hindi ka makakabiyahe, pwede kang mag-email, pwede kang tumawag at magreklamo upang magpadala sila ng tao kung saang lugar ka nandoon. Kontakin mo rin kami ng email, private message, tutulungan ka namin, i-refer ka namin sa Ople Center. Magagaling na tao yung mga nandyan. Si Susan Ople, kapatid yan ng aming kasamang bukal dati na si Bukal Toti Ople at pinsan ni Bukal Ayi Ople. Ang ama nila, ang ama ng labor code ay si Blas Ople. Meron tayong Blas Ople Center or na namamahala sa mga OFWs. Okay? Okay. Paalala po, kailangan po i-share nyo po yung video, yung ating live video na ito para po may chance kayong manalo. Okay, bago tayo magtanong ng ating panglima na, Kuya Buko. Panglima ng trivia question. Mag-share na po kayo ng ating live video
para po magkaroon kayo ng share badge. Yan. Si Nina Robles, nanonood. Birthday po niya ngayon. Happy birthday, Nina Robles. Hi! Happy birthday po! At si Ram Marquez, anak ni Donna na aming sekretary, taga Plaridel. Happy birthday, Ram! Hello po sa Daos family! Kamusta po kayo dyan? Oh, sabi nung ni Justin, nag-email na raw sa Polo pero wala pa ring aksyon. Send us a private message, Justin, plus yung email mo sa Polo. I-refer namin kay Susan Oples sa Oples Oo, Center. hindi ko alam yung pangalan mo. Iba yung pangalan mo sa Facebook Live eh. Han Misyok. Oo eh. Okay. Okay. Kuya Buko. Ito, dahil Father's Day special, tungkol sa father ang ating katanungan ngayon. At ang premyo dito ay isang kahon ng Alaska milk, 26 kilos sa Alaska condensed milk worth 5,000 pesos. Okay. Yan. Pabate, kapitan ng Barangay Pinagbarilan, Kap Dani Bugay at mga kagawad. Hello po. Belated happy birthday, belated Kap happy Dani. birthday. Oo. Yan. Tomas family, shout out. Kanina pala si Nordi Peralta ng Santa Barbara, ang ating kasama rito, nagbigay ng isang bilao ng bibingka o biko. Maraming Yan, salamat. Maraming salamat. Ayan, dadako na po tayo sa ating panglimang trivia question. I-share nyo na po yung ating live video. Shout out Larin Tomas family. Okay. Ano? Yan. Ano ang buong pangalan Buong pangalan. First name, middle name, last name. ng ama o daddy ni Konsehal Buko at Bukal Pechay? Yan. Kasi Father's Day po kahapon. Oo. May clue po ako. Hindi, wag na. Wala. Yan. Worth 5,000 din yan, ha? Ano buong pangalan ng daddy namin ni Konsehal Buko? Celso River. Dami kong gusto itanong kung si Buko. Itanong na po ninyo. Tanong niyo na po. Ayan. Nasa abroad din yata itong si Celso River. Ito yata si Tito Rene. Dito Celso. Ito yung sa may paputok sa Santo Niño. Oo. Janina Coronel, shout out. Okay. Ortega from Pandi, Bulacan. Hello po. Masi de Vera, buong pangalan. Ate Mase, Ricky de la Cruz nickname yan eh. Kailangan buong pangalan, pati middle name. Ayan. Clue. Gusto mo ng clue? Kailangan buong pangalan, hindi ho po pwede palayo lang. Buong pangalan po, buong pangalan. Ano Okay. to? Legal question. Pati po yung middle name ni daddy. Okay to. Pwede to lahat. Okay. Maring din mahina ba signal mo? Nako, patay tayo dyan. Okay, sagot ni Jobel Cruz, Ricky de la Cruz. Hindi po yun ang middle name niya. Ano po yung middle name niya? Ayan, may ay. Si Elmer to nagbibigay nagko-coach. Yung mga kapatid po namin, disqualified. Si Onad, kulang naman ang middle name. Ang sagot mo, Onad, Konsehal Onad Domingo ng Subic. Ayan. Si RC, nagbibigay ng sagot. Okay, yung Villanueva po, apelido po ng nanay namin. Baby Liberato, Enrique Vizquera. Ayan, may nakakasagot na po ng tama. Nakakasagot na ng tama. Okay. Ano ang buong pangalan ng ama o daddy ni Konsehal Buko at Bukal Pechay? So, may nakasagot na ba? May nakakuha na ng tamang Okay. sagot? Bina-validate? Sine-check mula sa database? Kailangan po nakashare sa inyong wall yung aming live video. Clue po, kapangalan po siya ni Kuya Buko. Si Eric, kapatid namin, nagko-coach. Sabi niya, M yung middle name ni Daddy. Middle initial niya, Kuya Eric, ikaw Ayan, marami na nakakakuha ng tamang sagot. Enrique Mangulabnan de la Cruz. Okay, ano ba ang tamang sagot? May nanalo na? Okay, binavalidate lang po ng ating staff, pero may nakasagot na po ng tama. Bakit po up to now, nasa bawas sa water bill ang septage fee? Nasagot na po natin yan kanina. Kuya Buka, baka gusto mong i-reiterate yung sagot. Meron na po kaming kapasyahan, ayan ay pinakakasuhan na. Hintayin na lang po natin ang development. Next session. Next live natin ulit. Ayan, nakakasagot na ng tama. Okay na? Ano ba ang tamang sagot? May pa-shoutout ba? Okay, ang tamang sagot, Kuya Buko, anong real name ni Daddy?
Enrique Mendoza de la Cruz Sr. Ayan. Sabi ni Chris Ann Cabrera, Enrique Quezon de la Cruz. Ayan. Ang naunang nakasagot ay Taga Santa Barbara, Baliwag. Ayan na, yung mga Santa Barbara. May umiikot na po Oo. yan. Pwede bang Ay, pigat birthday sa- niya ngayon! Birthday niya ngayon! Birthday niya Ay, ngayon! happy birthday. Inaanak mo ba to? Oo, oo. Okay. Taga Santa Barbara, Baliwag. Ayan na. Congratulations, Kenneth Cyrus Dimapi. Yay! Happy birthday at panalo ka. Jacob Darsen, hello. Pa-shoutout ng nanay mong si Jane Darsen. Okay. May nakasagot na po, Enrique Mendoza de la Cruz Senior. Dahil ang junior po ay Ako. si Attorney Buko. At yung anak ko, si Coco, yun ang the The third. Opo. Okay. So, balik tayo sa legal questions. Okay, legal question, Kuya Buko. Attorney Buko, pwede po ba mag-implement ng reduced work days at reduced salary ang isang private na kumpanya nang walang pagsang-ayon ang empleyado? Yan ang actually gray area ngayon yan, mga kababayan. Sapagkat merong latest na labor advisory ang Department of Labor na nagsasabi na kung babawasan ang pasok, yung araw ng pasok at babawasan ang sweldo, dapat required na merong agreement o kasunduan yung employer at yung employee. Ang tanong, paano kung walang kasunduan? Pwede bang ipatupad? Ang aking opinion, hindi pwedeng ipatupad dahil hindi mo pwedeng piliting pumasok. Halimbawa, ang isang empleyado, kung ang dahilan niya bakit hindi makapasok ay ang COVID, di ba? O ang pandemic, o ang lockdown. Hindi mo siya pwedeng piliting pumasok. At hindi mo rin siya pwedeng hindi pasweldohin. Lalo na kung siya ay regular na empleyado at permanente, kailangan pa rin pasweldohin. So pag hindi sumunod pag hindi pumayag makipagkasunduan, kailangan ituloy pa rin ang arrangement ng pagbabayad ng sweldo kahit hindi siya pumapasok dahil hindi naman niya kagusto ang hindi pumasok dahil sa COVID. Pero kung makakapasok na, halimbawa ay na-lift na ang quarantine at hindi siya pumasok, pwede siyang hindi pasweldohin. Pero hindi ka pwede magbawas ng sweldo ng walang kasunduan. Kung hindi mo kayang pasweldohin dahil hindi kumikita ang kumpanya, at gusto mong magtanggal ng empleyado, ang pwede mong gawin ay suspension of operations. Kapag suspension of operations, walang pasok lahat ng empleyado. Hindi ka magpapasweldo. Allowed po yun. Pwede rin namang retrenchment o pagbabawas ng empleyado dahil sa nalulugi na ang kumpanya. Pwede rin po yun. Ang kailangan lang i-notify ang DOLE sa iyong gagawing retrenchment at magbabayad ka ng separation pay worth 1 month equivalent to half month salary, no, for every year of service or 1 month salary, whichever is higher. Okay? Ayan. Han Misyok, welcome At natulungan natin yan bago umalis kuya. Nakapagbigay tayo ng financial dyan. Okay, shout out tayo, Misty Coronel, nanonood from Paris, France. Wow, ang layo. Ang layo ng nararating ng mga kalokohan natin. Yes. O maraming mga legal question, mga staff, pakisulat magaganda yung mga tanong. Stephanie Ann Mercado, maganda yung question mo. John Michael Loreto Balino, magandang question yan. Oo. Shout out Family Ginoo and Family Manalang, nanonood daw sila. Kay Jenny Lynn Bacolod, kay Konsehala Lou Alfonso ng Barangay San Roque. Mary Grace Roque Season, yan, shout out po sa inyo. Kuya Buko, pang-anim na tayo na trivia question. Ngayong pang-anim na trivia question, itong huling 5 tanong na ito, mula 6 hanggang 10, bukod sa isang kahon, 26 kilos na Alaska condensed milk ang inyong mapapanalunan, may bonus pa, isang balde ng Ariel powdered soap, may kasama pang isang bote ng fabric conditioner at dishwashing liquid. Ayan. May Alaska ka na, may panglaba ka pa. Ayan. Okay. Shout out ulit kay Dander at kay Konsehala Mirna Gabriel ng Chaong. Hello po. Yes. Okay. Ayan. Tandaan nyo, may gatas ka na, meron pang kasamang isang balde ng sabong panlaba. Kaya galingan po ninyo. At free delivery pa. Ayan. Free delivery pa. Happy birthday, Emmanuel Buen. Ayan. Okay. Darren Jelly Santos. Okay, shout out daw. Eto,
Tandaan po ninyo, dahil Father's Day, lahat ng tanong namin may kinalaman sa tatay. Tatay talaga, tatay. Mga Yan. ama. Sabi ni Maring Deng, wala nang tatapat sa talino ni Attorney Buko de la Cruz. Masarap Yan. talaga ang obet at day. Yan. Sulit sarap, laging sariwa. Zaki Ward, hello, nakatutok po kami sa Barangay Makinabang. Hello sa inyo dyan. Violeta de la Cruz, yes, pwede na, may panlaba pa. Okay, Yan. okay. Kaya galingan po ninyo. At para manalo, kailangan nakashare ang aming FB page na ito, plus unahan. At dapat, kung nanalo na, give chance to others. Opo, Okay? yan. I-share nyo na po yung ating live video bago po kayo sumagot. Rodaline Barcelona, okay. Manalaysay and Gervasio family ng Makinabang, hello po sa inyo. Julius Lorido, okay, hello. Sige. Hi, Joy, pwede po ba mga taga Pampanga? Pwede po kayong sumagot at makisali pero hindi po kayo pwedeng manalo. Jen D, sexy. Thank Hi, you Jen! for watching. Thank you sa suporta, Jen D. God bless you. Okay, Barangay Santo Cristo. Okay. Happy birthday, Jocelyn de la Cruz Buen. Okay. Jeneline Bacolod mula sa Concepcion. Ayan. Luyan! Patawaran. Mananalo din po ako. Ito, may chance ka dito. I'm sure alam mo to. To, Louie, dahil marami kang labahin. Ito, pwedeng-pwede sa'yo. Okay. Okay, ready na tayo, kuya. Yes, pang-anim na tanong. Okay, shout out FVE Security Agency Forces. Lolo Bert, hello po. Sec Annalyn, i-share nyo po yung live video. Ay, teka, maganda to. Tita Mati Esteves at Joey Esteves nangangako sa susunod na Lunes, alas 2 ng hapon ang aming FB Live, magi-sponsor sila ng 5 balde ng pabrika ng powdered soap. Yay! Thank you po, Tita Mati Esteves, laging nakasuporta. At kung may mga gusto pang mag-sponsor dyan, nanawagan na. Jobel Cruz, pwede rin bang isigaw na lang niya yung sagot sa tapat ng ating bahay? Ayan. Ay, Kapitan Ilyong, thank you for watching at mga tao sa Barangay Subic. Hello. Michelle Ona. Kami po ay proud na kami ay taga Barangay Subic. Dahil po sa inyo, Kapilyong, at sa mga kasama natin dyan sa Barangay Hall. Hello po sa inyong At lahat. ano na, question number 6. Ayan, sige. Excited na si Kuya Buko. Shoutout muna Adrianos Angel ng Adrianos Gift Shop. Okay. Ayan, daming nanonood. Okay, pang-anim na trivia question. Ito ang tanong. Sino? Yan. Sino ang pambansang bayani na tinaguriang ama ng pambansang wika? Ayan, sagot na po. Oh, Jamela Mendoza. SK Jamela. Yes. Chairman ng barangay. Yan. Ano nga barangay ito? Basta siya ang pangulo. Bulacan. Bundukan. Yan. Siya- Maganda na, masipag pa, mahusay pa, SK Jamela. Federation President ng Bukawi. Actually, pangkonsihal na to eh. Correct, Pangkonsihal na ng Icar bayan. Martinez, Harris Di Maafi. Yes. Congratulations daw kay Kenneth. Yes. Naswertihan. Oh. Dr. Jose Rizal daw, nako, hindi Hindi po. po. Emilio Aguinaldo. Hindi po. Pag-greet po, Lola Huling, 100 years old. Ay, oo, si Lola Huling. Diyan lang yan sa Calderon. Kung mag-anak natin yan, si Lola Huling. Oh, Patingin. Hindi naman. Kahit middle kahit na initial. first name, last name lang, okay na. Ulitin mo nga ang question. Okay, ang tanong, sino ang pambansang bayani na tinaguriang ama ng pambansang wika? Yan. Oh, si Kapitan Ilyong umuhula. Ano hula ni Kap? Tama. Kapilyo, wag ka makikinig kay Consi Onad, ha? Walang ano yan. Berhel Vergara, ang sagot Kulinar, niya. balagtas. Nanghaharot na lang itong si Berhel eh. Maling-mali, ah. Ayan. Marami na sumasagot ng tama. Mukhang madali itong tanong na ito. Oo, medyo madali yan. Mukhang giveaway. Mukhang talagang gustong magpamigay ng sabong panglaba at 26 kilos ng Alaska. At marami sumasagot. Ibig sabihin, marami talagang merong labahin sa bahay. Oh, pati si Harry sumasagot. Si Kenneth nanalo na. Oo. Okay. So, Ang tamang sagot ay... teka, meron na bang meron na. Meron na. Ang tamang sagot ay Manuel Luis Quezon. Yes. Manuel L. Quezon. Pwede na po yan. Kaya siya tinaguri ang ama ng pambansang wika ay dahil sa nung panahon niya, ginawang official language ang Filipino. Oo.
Okay. At ang nanalo, Kuya Buko, Okay. Ginang Len Rivera Duwalan. Congratulations! Ginang Len Rivera Duwalan. Mayor Patrick. Mayor Patrick Meneses ng Vice Mayor siya ngayon pala. Vice Mayor ng Bulacan, Bulacan. Dating Mayor, kumpare ko. Gwapong-gwapo. Yes. Ninong ni Coco. Maraming salamat for watching. May FB Live din lagi yang si Mayor Patrick. Hello, Mayor Patrick. Okay. Ang napanalunan ni Len Rivera Dualan ay isang kahon ng Alaska Condensed Milk Negosyo Starter Kit plus isang balde ng powdered soap panglaba Ariel. Yan, Kuya Buko, balik tayo sa seryosong usapan. Okay. Yung meron pong mga legal questions dyan, yung gustong magtanong, ay i-comment nyo na po yung inyong Shout katanungan. out Del Pozo at Menchera family. Okay. Paula Jean Espiritu, lagi nanonood yan. Shout out sa inyo. Maria Sol Razona Gemola. Yan. Darien Santos, hello po. Okay. Okay, legal question po muna tayo mga kababayan. Attorney Buko, kung ang ama po ng bata ay hindi nakalagay sa birth certificate, pwede rin po ba kasuhan ng hindi pagsustento kay Mikan Guillermo? Question ni Mikan. Okay. Ang tatay ng bata na hindi nagbibigay ng sustento, kahit hindi kasal, ay pwedeng kasuhan ng violation ng RA 9262. Pero mahirap nga lang kasuhan kung i-deny niya siya ang tatay. Dahil hindi nakalagay ang pangalan niya sa birth certificate. Hindi niya in-acknowledge yung bata. So kung hindi niya in-acknowledge, hindi nakalagay ang kanyang pangalan, mahihirapan tayong patunayan na siya ang tatay, kakailanganin pa nating magpa-paternity test or DNA test. Pero pwedeng kasuhan. Kasi ang kakasuhan ay yung tatay ng hindi pagsusustento. Pero ang burden of proof o yung magpapatunay ay yung nagrereklamo. So, paano patutunayan ngayon nung nagrereklamo na itong kanyang dinidemanda ay ang tatay ng kanyang anak? So, nasa kanya ang burden para ito ay patunayan, mahihirapan kasi nga hindi ka naman kaagad-agad makapagpapagawa ng DNA test ng walang pahintulot nung kabilang panig. Okay? Yan, Kuya Buko. Siyempre, dadako ulit tayo Francis sa Fajardo, visible ka, visible. pang-pitong trivia question, Kuya Buko. May sumasagot pa, si Pina Tagle Fernando. May nanalo na po. Mali po yan. Shout out sa Baliwag PTA Federation, kay Pangulong Liberty Ignacio, ganun din po sa Elcor Pinagbarilan. Nais ko rin po palang batiin yung Federation ng mga daycare workers sa Baliwag at sa Municipal Social Welfare Development Office natin sa pangunguna ni Tita Josie Labasbas dahil nung birthday ko, nagbigay nga pala sila ng isang cake at kinantahan pa nila ako doon. Maano sila lahat. Huwag kayong mag-alala, nilalakad na po natin na mabigyan ng item o kahit job order or contractual ang mga daycare workers ng lahat ng daycare sa buong bayan ng Baliwag. Ilalapit po natin yan kay Mayor Ferdy Estrella. Yan, okay. Yan. SK Julius Nicolas, hello po sa inyo at congratulations. Konsihala Lidel Malabanan Dizon. Ito po ay konsihala ng Candelaria, Quezon. Estudyante ko dati ito. Thank you for watching. RHU Baliwag. Francis RHU4. Fajardo, yes, visible ka. G. Seb, yes, Kabingaw family from Makinabang. Edita Valera, Alisa Kiss. Alaysa Kiss ng Alaysa LGBT Kiss, Baliwag. Yan, BGBT. Florence Garcia, tumabak. Ayoko na yan. Tumaba daw ako eh. Okay, Kuya Buko, pang-pitong trivia question na tayo. Ano nga uli mapapanalunan nila? Isang kahon, 26 kilos ng Alaska Condensed Milk worth 5,000 pesos plus isang balde ng Ariel powdered soap with Fabcon and dishwashing liquid courtesy of Attorney Joy Ramos. Yan. May gatas ka na, may sabong panlaba ka pa. Yes, correct, Galingan po ninyong sumagot, Okay, ha? Julie, visible ka. Diaz Isulob, shout out from Bicol. Wow. Oh, layo Okay, yes. Angel Talavera Santos, yes. Raquel Larin Tomas. Paalala po, i-share nyo na po yung live video. Kung gusto nyo pong manalo, kailangan po nakashare po sa inyong wall ang ating live video ngayon. Share na po. Tanong ni Konsehal Onad Domingo, Bukal, gwapo po ba ako? Matalino po si Konsehal Onad Domingo at mabait na tao. Guwapo po ba ako? Mabait yan. Kuya Mabait Buko, talaga, yan. mabait yan. Oo. Okay.
Okay, Kuya Buko, pampitong trivia question na po tayo. Pakinggan yung mabuti, ha? Pakinggan yung mabuti yung katanungan. Okay, papakinggan po ninyong mabuti. Ha? Kung gusto po ninyong mababasa pala nila kasi nga pala naka-flash. Okay, Oo. okay. Eto, Kuya Buko, 7th trivia question. Kung ang mister sa Tagalog ay ginoo, diba? Ginoo. Oo. At ang misis ay ginang. Okay, Di ba Mr. ba? Ginoo. Mrs. Ginang. Ano naman sa Tagalog ang Hail Mary? Yan, Hail Mary. Hail Mary. Sagot na po. Yan. Exciting, exciting. Sagot na po. Pag Mr. Ginoo. Pag Mrs. Ginang. Ano ang Hail Mary? Sagot na po. Okay, okay. Marami nagkakamali dito. Oo. Oo. Ano sa Tagalog ang Hail Mary? Kung ang mister ay ginoo, di po ba? Ang misis ay ginang. Ano sa Tagalog ang Hail Mary? Oo. Oh. Okay, okay. Maganda to eh. Kasi babae, lalaki. Mamaya, Kuya Bukoy, paliwanag mo kung bakit yan ang sagot. Oo, di ba? tama. May nanalo Sagot na ba? ni Violeta de la Cruz, mahal na birhen. Yun po ay Holy Mary. Hindi, Holy Virgin. Oo. Holy Mary. Oo. Okay. Althea Galvez, kitang-kita ka. Opo. Yes. I-share nyo po ha. Kung sumasagot po kayo, kailangan po nakashare sa inyong wall yung ating Elmer de la Cruz, isipin mo yung sagot mo. Lalaki ba si Mary o babae? Yan. Oh. Sabi ni Maribel, Ave Maria. Okay, ano ba ang tamang sagot? Sagutin na natin, Kuya Buko. Tanong muna, tanong. Tanong, kung ang mister sa Tagalog ay ginoo at ang misis ay ginang, ano naman sa Tagalog ang Hail Mary? Yeah. Ang sagot ni Princess Jenica Fernando Javier, Aba Birheng Marie. Marie. Okay. Ang sagot ni Lenny Francisco Bacos, Ginang Maria! Ginang nga naman. Okay. Ang tamang sagot, Kuya Buko, ay Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria. Napupuno ka ng grasya. Pero ang tanong ay, kung ang Ginoo ay pang lalaki at ginang ang pang babae, bakit yung Hail Mary, Aba Ginoong Maria? Bakit Ginoo si Maria? Oo. Oo. Bakit nga ba, Kuya Buko? Teka muna, sino nakahula ng Ang tama? ang nakasagot po ay si Atty. Buko. Ang nanalo, taga Bustos na naman, Kuya Buko. Basta naman. Okay. Ano to? Ginang Marisa Sumaway Canturne. Okay, Canturne. Taga Bustos. Okay. Aba Ginoong Maria. Yan. Bakit Aba Ginoong Maria, babae naman si Maria? Correct. Yan. Kasi nung panahon ng mga Kastila, nung kanilang itinranslate yung Hail Mary sa Tagalog, isa lamang po ang ating papuri o pangbibigay ng reverence. Walang gender. Ang lahat ng binibigyang papuri ay Ginoo. So, nung tinranslate yung Hail Mary sa Tagalog, ito'y Aba Ginoong Maria. Walang gender kasi. So, kahit sino, mayaman, may katungkulan, banal, Ginoo ang tawag bilang papuri. Nagkaroon na lamang ng gender consciousness o yung pagdidistinguish, paghihiwalay ng Ginoo at Ginang, mga 1700s na. Oo, kaya naging ginang na yung babae. Pero nung araw, yan ay Ginoo, both gender, lalaki at babae. At ito'y naipasa na sa atin na hanggang ngayon, ang gamit nating translation ay Aba Ginoong Maria. Yan, sabi ni Ate Kichi, dahil mas mataas ang lalaki sa babae nung unang panahon, tama yan. Tama yan. Pero ngayon, equal na, di ba? Girl power. Correct. Yan. Dati kasi, ay object lang yung girls. Wala silang, yung mga babae, panahon ng Kastila ay, sa Pilipinas, ay walang puwang sa lipunan. Ayan, Kuya Buko, legal question tayo. Medyo marami nang nag-comment ng kanilang legal question. Mula kay Maniego Empleo
Mary Grace. Okay. Ano po ba, Attorney Buko, ang magandang ikaso sa di pursigido sa paghahanap ng trabaho? Kasi po, halos wala na po kaming makain. Galit pa po ang asawa ko pag sinasabing gumawa siya ng paraan para po sa gatas ng anak ko. Yan. Away mag-asawa, Kuya Buko. Oo nga eh. Ang pwedeng ikaso dyan ay pumunta kayo sa barangay, mag-usap, mag-asawa. At maghanap ng papadrino sa inyo. Ha? Sapagkat yung mga ganyang away ay hindi sapat para maging basihan ng kaso. No? Yung mga usapin na ayaw maghanap ng trabaho o baka talaga namang wala lang makuhang trabaho, wala pang usaping legal na at hindi rin namang ground yan para ipawalang bisa ang kasal. Baka may dahilan din si Mister. Baka pandemic kasi ngayon, Kuya Buko. Baka nahihirapan maghanap ng trabaho. Sabihin mo kay Mister, ang solusyon dyan ay makinig sa FB Live namin at sumali. At pag siya'y nakatamang sagot, meron na siyang Alaska Milk Negosyo Starter Kit, meron pang sabong panlaba. Ayan. Kuya Buko, galing kay Stephanie Ann Mercado. Sabi ni Francis Fajardo, batugan, walang gamot. Hindi po sa amin ang galing yan. Okay. Attorney Buko, ask ko lang po, paano po malipat ang apelido ng mga anak ko sa akin po? Yung father po kasi nila is di naman po nagbibigay ng sustento since 2015 pa po. Nako, yan medyo mabigat yan. Kailangan dumulog sa hukuman para ipabago ang pangalan ng mga bata sapagkat totoo namang tatay nila yon at sa ilalim ng batas ay susunod sila sa apelyido ng kanilang ama dahil acknowledged naman sila ng kanilang tatay. Kung gusto nyo pabago, kailangan dumulog sa korte, magsasampa po tayo ng kaso for correction at kailangan nyo i-justify sa hukom, sa korte kung bakit nyo gustong palitan ng apelyido ng bata. Yan. Konsi Onad, bukal, panalunin mo ako at magti-TikTok ako. Ikaw, Konsi Onad, Binibining Marikit. Hello, Roms. Thank you. Hindi, dahil sa sinabi ni Kusel Onad na yan, pabibigyan kita ng isang kahon ng Alaska Milk. Yes! Sa kondisyon na ipakita mo sa amin muna ang iyong TikTok. Kailangan, gusto ko yung tumatumbling. Yung tumatumbling. Kailangan matawa kami. Pag hindi kami natawa, ikaw ang magbibigay sa amin. Okay. Zaki Ward, makinabang, itayo ang bandera, olats pa rin tayo. Daming nakatutok, bukalalo. Hello po sa inyo dyan sa mga barangay Makinabang. Okay. Okay, Kuya Buko. Kita ang comment mo, Raquel Reyes. Luz Biminda Freno. Nako, marami po humihingi ng starter kit, kaya nga pinapakontest namin para hindi na ho kami ang mamimili. Sabihin, lahat po kayo ay may tsansa. Sumagot lamang po ng tama. Oo, pero Kuya Buko, nasa 500 na yung nabigyan natin ng Alaska Negosyo Starter Kit. Congratulations po sa 500 at yan po, nagpapasalamat tayo sa Alaska Milk Corporation. Marami nagtatanong bakit daw hindi na lang ipamigay sapagkat hindi po kayang bigyan lahat at marami pong gustong magkaroon kaya po pinapakontest na lang namin para nag-i-enjoy pa ang lahat. Yes. Di ba? Nag-i-enjoy pa ang lahat. Okay? Oo. Ayan, Kuya Buko. Paano po, sabi ni Kirsten Joy Flores Adriano, paano po, Attorney Buko, kung hindi consistent ang pagpapadala ng sustento sa bata? Gaya po na sinabi natin kanina, yung hindi consistent ay katumbas na rin po iyon ng paglabag sa RA 9262. Pwede pong kasuhan yung tatay sa korte at yung korte ang magtatakda sa kanya ng schedule. Pag hindi siya sumunod, maaari siyang makulong. Okay. Yan, shout out, sabi ni Kim Cruz, pa-shout out sa kapatid ko, nakakatapos lang ang kanilang virtual graduation sa BTEC Baliwag, Senior High. Aldrin Cruz, congratulations. Congratulations! Ayan. Okay, shout out Mon Santos, pa-shout out Barangay Wakas and SK ng Wakas and Kapitan Louie Herman. Kapitan Louie Herman. Kapitan Louie Herman at dyan po sa Barangay Wakas. Maraming salamat po sa panonood. Kuya Buko, Okay. pang-walo na Nako, trivia walo na, question. Ayan, pang-walo na po. Kailangan po nakashare po sa inyong wall ang aming FB Live. Hello Nina Robles, shout out sa Robles family. Pakibati daw si Dodi. Ayan, Dodi, Dabe. Maraming mga question na legal pakilista OJ, hotdog. Okay. Okay. Share niyo po yung aming
FB Live kay Jocelyn Mariano, naghihingi ng binhi ng pechay. Hindi, sitaw. Wala po kami binhi ng sitaw. Okay. Question. Okay. Pangwalo na po na ating trivia question. Pagka kayo po ang nanalo, magkakaroon po kayo ng 26 kilos ng Alaska kondensada at isang baldeng sabong panlaba. Okay. Oh, panalong-panalo May yan. Fabcon na meron pang dishwashing liquid. Okay. Okay. Sa pagsukat ng distansya. Yan. Okay. Sa pagsukat ng distansya, kung ang isang dangkal Isang dangkal. ay 8 inches Okay. at ang isang talampakan ay 12 inches, ano naman ang kapiranggot? Ayan. Ano ang kapiranggot? Yan, ha? Alam nyo ba yan? Hindi magugugol yan. No? Sagot na po! Sa pagsukat ng distansya, kung ang isang dangkal ay 8 inches at ang isang talampakan ay 12 inches, ano naman ang kapiranggot? O nga naman. Oh, sagot ni Hyacinth Grace Alpeche, little. Oh, si Stephanie Ann Mercado, pinch. Pinch. Cheryl Di Maapi, 2 inches. Ano nga ba ang kapiranggot, no? Haris Di Maapi, ang sagot niya, 1 inch. Ano nga ba yung kapiranggot? Lagi Ano natin ang- sinasabi. Ano ang kapiranggot? Sabi ni Ana Ramos, tuldok. Tudo. Period yun, period. Oh. Yan. Ha? Masaya to. Elmer De La Cruz, 1 pinch. Yeah, sablay! Carmelita Calaw, ang kapiranggot ay incapacitated. Paano nangyari yun? Ito, si Christina Aljames. Ang sagot niya, ang kapiranggot ay wisp. Wow. Shout out Jeneline Bacolod, Tarkan Concepcion. Attorney Joy Ramos, ang hula niya, ang kapiranggot ay Maliit na kambing. Saan galing yun? Sabi ni Tita Amang Balino, katiting. Onad Domingo, no inch. Ulitin ang tanong. Ulitin ang tanong. Sa pagsukat ng distansya, Teka. Eric Villanueva de la Cruz, ang sagot niya. Adash. Konyong-konyo naman. Okay, kung ang isang dangkal ay 8 inches at ang talampakan ay 12 inches, Okay. ano naman ang kapiranggot? Kapiranggot. Okay? Ayoko pang i-announce yung winner kasi natatawa ako sa mga sagot eh. Alam mo, itong mga ito, ang ginagawa nila, Google Translate. Oo, kaya may mga quiz. translate nila. May mga Kaya yan pinch. Kapiraso. Oo. Meron pang, ano tong sagot na ito? Sabi ni Ann Kimberly, a very small piece. Ano sa English ang kapiranggot? Jocelyn Mariano, 1 meter, hindi. Kasi nga, inch-inch ang pinag-uusapan. Kuya Elmer, mali ang wisp. Tantanan mo. Si Kit Paskim Santos. Santos, ang sagot niya, Punggok. mapapaiyak ako dito. Oo, ako naluluha na ako eh. Ako rin. Sagutin na nga natin, Kuya Buko. Okay? Question ulit, question. Sa pagsukat ng distansya, kung ang isang dangkal ay 8 inches at ang isang talampakan ay 12 inches, ano naman ang kapiranggot? Kapiranggot. Ang sabi ni Beck de Silva Martin, isang kurot. At ang tamang sagot ay half inch. Half inch. Half Yan, inch. half inch. Sabi ni Jackie Ward, mahirap po i-Google. Sabi ni Google, Incapacitated. Sabi ni Nerissa de la Rosa, unano siguro yan. Okay, tamang sagot po, half inch. So, ang kapiranggot, half inch. Half Now you inch. know. Now you know. Diba? Dami natin natututunan. Kahit ako po ay natututo din eh sa mga... Bakit may ang dami sumasagot ng maliit na kambing? Kapiranggot? Hindi ko naisip yun. Ang kulot kapiranggot. Oy, mga legal question, marami. Marami tayong legal question. Ayan. Legal Louie, question. tama ka, half inch. Pero ang nanalo, taga Baliwag, Bulacan,
Ginoong John Michael Valino. Congratulations! Yan. Okay. Okay, Kevin De La Cruz, shout out. Okay, congratulations, John Michael Valino. Ang kapiranggot. Small kambing. Legal question. Okay, legal question tayo, Kuya Buko. Okay. Mga padala ni Eliza Kiss ng BJBT Baliwag. Paano po, attorney, kung tinatago ng nanay yung anak? Paano po masusustentuhan? Ayaw po ipakita ng ina. Parang nagsasagutan na itong mga... Para nga nagsasagutan no? Yung ayaw ipakita, ang remedy doon ay magsampa ka rin ng kaso para makita mo, visitation rights ang tawag doon. Pero hindi pwedeng hindi sustentuhan dahil ayaw ipakita, dahil yung pagsusustento ay obligasyon. Kung ayaw ipakita, dapat ay dumulog ka sa barangay o magsampa ng kaso sa family court para ikaw naman ay magkaroon ng visitation right or joint custody sa inyong anak. Hanggat hindi dumadaan sa korte, mahihirapan kang i-demand na ipakita sa iyo ang bata. Okay? Yan. Legal question ulit tayo, Kuya Buko, ha? Sige. Okay na to. Okay, Attorney Buko, ask ko lang po, may kaso po ba ang mga nakakuha ng SAP at SSS? Kung sabay sigurong nakuha. Alam mo, ito, napakaraming nagtatanong sa amin yan. Ha? Meron daw pong nagpapabalik sa kanila nung perang nakuha nila sa SAP dahil daw bawal na tumanggap nung SAP at saka sa SSS. Alam po ninyo, inaral kong mabuti yung guidelines ng SAP. Inaral ko din po yung guidelines ng SSS. Wala pong nakalagay doon kasing bawal eh. Kaya naghahanap po ako ng batas na nagsasabing ito'y bawal. Magkaiba ho kasi, unang-una, yung SSS, ang pwede lang hong makinabang ng benepisyo galing sa SSS ay yung miyembro ng SSS. Yung pong sa SAP ay para sa mga indigent. Ngayon, kung ikaw ay indigent at miyembro ka ng SSS at nakatanggap ka ng dalawa, magkaiba po ang pinanggalingan. Sa tingin ko po, wala hong paglabag. Kung pinapabalik po sa inyo, hingan po ninyo ng nakasulat, pirmado nila, at sabihin na ibigay sa inyo yung sulat, pirmado nila pinababalik, at tanungin, kanino nyo ibabalik yung pera? Nakaliquidate na po yan, nakalista na po doon yan, na naibigay na po sa inyo yan. So pag binigay po ninyo at binalik ninyo, anong katibayan na ito'y mababalik sa pamahalaan? At doon sa pinagbalikan ninyo, saan naman niya dadalhin yun? Kanino niya ibibigay yun at paano ito matatala? Ito po yung aking mga katanungan lamang. Kung mali po ako, i-correct po ninyo ako, pero yan po ilang linggo ko nang hinahanap ang batas na nagbabawal. Chinek ko na rin po yan sa guidelines ng DSWD. Wala po ako makitang nagpapakitang ito'y bawal. Okay. Ayan. Sabi ni Queen Ibasco, nakakatroma tuloy mag-asawa dahil sa mga legal questions. Okay. Marami po tayong legal questions. Yes. Okay. Ferdy Tomas, shout out daw. Okay. Okay. Question. Legal question. Galing kay Sam Lloyd Pascual. Attorney Okay. Buko and Attorney Pechay, kamusta po? Ano po ang parusa sa mga menor de edad na nag-cyberbully? Liable din po ba ang mga legal guardian nila? Pag sinabi kasing minor, kailangan ibigay yung edad eh. Meron kasing edad na hindi mananagot. No? Merong exempted from criminal liability. Meron din naman kapag above 15 at merong discernment ay pwedeng mapanagot sa ilalim ng anti-cybercrime law. Ito po yung tinatawag nating cyber libel. Hindi ho makukulong yung guardian o magulang. Ang kasong kriminal ay para lamang doon sa may gawa ng offense, doon sa offender, sa kriminal. So, kung kasong krimen or criminal case, yun lamang taong nag-post ang mananagot. Okay. Yan, Kuya Buko, pang-siyam na. No, last two trivia questions na tayo. Okay. Ang premyo ay isang kahong Alaska condensed milk, negosyo starter kit, 26 kilos worth 5,000 pesos at isang balde ng Ariel powdered soap galing kay Attorney Joy Ramos. Yan, may gatas ka na, may sabong panlaba ka pa. May Fabcon pa at dishwashing Yan. liquid. At matututo ka pa dito Nawag na sa ba? ating... Okay, eto trivia question na tayo, Kuya Buko. Okay. Mapapakanta uli yung ating mga kababayan Yes, dito, ha? yes. Oo. Kaya galingan po ninyo. Pang-siyam na tanong,
sa lyrics. Reminder po, kailangan po nakashare, ha? Nakashare sa inyong Carmelita wall. Calaw, Attorney Bukal at Consi, kayo lang po ang nakapagpapatawa sa amin ng todo-todo. Kasi pag mali ang sagot ko, saka natatawag ang pangalan. Okay. Oh, Josephine Danyas, visible ka. Okay. Oh, Louie at Patawaran, kailangan ko na manalo. Ha, di pa ako makakalaba. Okay. Okay. Eto, Louie, alam mo to. Alam mo to, ha? Galingan mo at i-open mo na yung chat box mo, ha? Para makasagot Teka, ka. may question, may sagot na. Oh, naka-flash na yata eh. Naka-flash na ba? Naka-flash na. Naka-flash na eh. Naka-flash na, sumasagot na sila. Okay. Sa lyrics ng hindi pa natin ano yung unang hindi mga pa sagot. counted dyan, hindi pa Hintayin niyo counted. muna ang tanong ko at medyo excited yung aming IT. Okay, sa lyrics ng awit na halik ng Aegis. Okay, fill in the blank po ito, ha. Nasasaktan ako o baby sa tuwing nakikita ka. Na blank o baby pag may kasama kang iba. Yan. Ano Okay. yung blank? Ulitin natin, Kuya Buko, ha. Yung mga sinasagot, kulang naman eh. Oh, kulang. Kulang. Sa lyrics ng awit na halik ng Aegis, fill in the blank, ha? Nasasaktan ako, oh Kantahin baby. mo kasi, kantahin mo. Nasasaktan ako, oh baby. Yan. Sa tuwing nakikita ka. Blank. Blank, oh baby. Pag may kasama kang iba. Yan! Yan. Malakpakan dyan. Lalasing po dito. Tandaan niyo dapat yung sagot doon sa blank, buo ha. May mga kulang. Kulang yung sinasagot ninyo ngayon. Kulang yan. Kulang. Okay. Ayan. Talaga si Ate Masi may oh baby pa eh. Okay. Oh, hula na po. Ayan. Sabi ni Kuya Eric, go, bukal pet siya. Kapatid ko yan eh. Okay. Meron na ba nakakuha ng tamang sagot? Meron na. Meron na. O, ikaw naman, Kuya Buko, ang kumanta. Okay. Ito ang But heart po yung gustong kumanta si Bukal Buko. Heart na po. Ang tanong. Ang tanong ay, sa lyrics ng awit na halik ng Aegis, fill in the blank. Ayan. Nasasaktan ako, oh baby. Sa tuwing nakikita ka, naninibugho ako, oh baby. Pag may kasama kang iba, ang tamang sagot ay, naninibugho ako. Ayan. Very good. Nakuha ba? Nakuha. Ayan, sabi ni Kuya Elmer, favorite ni Kuya Buko ang Aegis. Correct na correct. Okay. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Enaj Ortiz. Ng Baliwag. Ng Baliwag. Congratulations! Baka binaliktad lang yung pangalan niya. Jane Ortiz siguro to. No? Jane Ortiz. Hindi ko makuha, Kuya Buko, ba't binabaliktad nila yung pangalan nila sa Facebook? Ha? Hindi, pagka daw binabalitan ng pangalan, ibig sabihin may pinagtataguan. Kaya lang yan. Oo. O sabi nila, mag-duet daw tayo. May konting gastos lang. Oo. Huwag niyo pong sinusubok at gusto mo subuyan ni Atty. Buko. Louie at Patawaran, di pa din po ako nanalo. Akin ang at lalabang ko na yan, Louie. Louie, gato na lang. Mag-TikTok ka, pag maganda, papadalang ka namin ng Alaska. Ayan. Okay. Magaling yan eh. Oo nga pala, singer yan. Yung nanay niyan, singer. Oo. Okay. Ayan. Oh, Legal question. Okay, narinig nyo na kaming kumanta. Dito lang po yan, ha? Josephine Danyas watching from Rico's Grill Pandi. Uy, sarap dyan, sarap dyan. Si Enrico Tangkenko ang nandyan, manager. Kaya klasiko yan nung high school. Shout out Marites Victorino ng Samahang Forever ni Tita Cora Agustin. Hello po sa inyo, Hello, Forever hello. ng Baliwag. May Forever sa De Baliwag. Gia Gabriel Roxanne, talo na naman po. Do it! Go, go, go! Nako, may pera ba kayo dyan? Edina Valera, Evangeline Viado, visible po kayo. Julie, talo na. Rowena Atis Gaduyon, talo na naman. Yan, si Rachel Rivera watching from Congo. Oh, Oy. Zaki Ward, ako din po, magti-TikTok na lang, di po ako manalo. Okay, Kuya Buko, legal Okay. question. Okay.
Kay attorney, ask ko lang po, paano po kung ipinagkait sa'yo yung anak mo? Parang sumasagot no? Nagsasagutan to eh. Nang matagal na panahon, tapos bigla na lang lilitaw at hihingi ng sustento. Kung kailan may pamilya na yung lalaki, ano po ang dapat gawin? Siguro dapat mag-usap sila, ano? Basta po ito ang batas. Ang bata, ang anak ay dapat sustentuhan, no? Kahit hindi nagpapakita, hindi mo nakikita, dapat sustentuhan. Kasi kung gusto mong makita, ikaw ang gumawa ng paraan para makita. Hindi pwedeng gamiting dahilan na hindi mo siya nakikita, kaya ayaw mong sustentuhan. Magkaiba ho kasi yung obligasyon na yun. Okay? Oo. Yan, Kuya Buko, legal question ulit tayo, Okay, Kasi last trivia question na tayo, Okay. Galing kay Angeli Castro. Attorney Buko, ano po ang dapat gawin sa kumpanya? Hindi hinuhulugan ng benefits ng kanilang mga empleyado, pero kinakaltasan po nila ang mga ito. Uy, that is estafa. Pwede niyong kasuhan ng kasong kriminal at pwede silang managot sa ilalim ng batas. Sa SSS law, kung yung kinakaltas ay SS or PhilHealth or Pag-ibig, kung kinakaltas at hindi nire-remit, ibig sabihin kinakagkong, kino-convert, mini-misappropriate yung pera na dapat ay pinapadala sa gobyerno, pwede silang makasuhan ng kasong kriminal. Bawal po yan. Pwede niyo pong dalhin yan sa pulis o sa piskalya, dadalhin sa korte ang inyong kaso. Yan. Sabi ni Kim Cruz, love guru na ang peg ni Attorney Buko. Ayan, Kuya Buko. Shout out Estong Kahukom. At shout out kay Mang Nestor Kahukom from Sabang. Yan, nag-drive sa atin yan si Mang Nestor. Napakabait. Joy Lacoste, pabati po sa kapatid ko na may kaarawan ngayon. Hindi mo naman sinabi pangalan ng kapatid mo may kaarawan ngayon, Joy Lacoste. Oh, happy birthday sa kapatid ni Joy Lacoste. Okay. Sabi ni Esther Cruz, pwede po ba magtanong? Nagtatanong ka na. Sayang, sinayang mo. Dapat sinabi mo na yung tanong sayang, mo. nakatingin kami sa screen. Sayang. Sayang. Dapat sinalagay mo na yung tanong mo. Nabasa na kagad. Okay. Mark Henson Damian, pwede po ba makahingi ng vegetable seeds? Pumunta lang po kayo sa opisina. Marami pa po tayong petchay seeds. Esther Cruz, pwede po bang magtanong? Sana ma'am, sinabi mo na kung ano yung tanong mo. Nabasa ko na yung question. Okay. Yes. Angelo De Leon, pa-shoutout. Yes. Sabi ni Nerissa De La Rosa, sabi nila, swerte ang buntis, bakit di ako manalo? Nasa huling katanungan na po tayo. Matatapos na tayo. Huling trivia question. Yan, nanonood si Consi Glenn Del Rosario ng Barangay Subic. Hi, Consi Glenn! Yan, napakasipag na kusihal ng Barangay Subic. Yan, Evangeline Viado, shout out po sa inyo. At dumako na nga po tayo, Kuya Buko, sa huling trivia question. Yes. Ano ba ang mapapanalunan? Teka, yung mga nagpapa-shoutout, hindi ko mabasa kasi yung mga baligtad ng pangalan, Azaya Olcabreg ba yan? Nagpapa-shoutout kayo, baligtad yung pangalan nyo. Bakit ba binabaliktad? Ano ba meron sa baliktad? May pinagtataguan po ba kayo? yung bang home credit naniningil sa Facebook? Pa-shoutout po, Alcantara Family, Tarkan, Baliwag, mga ganyang pangalan, di ba? Magpapa-shoutout, baligtad ang pangalan eh. Oo, di ko nga mag-gets eh. Ba't Beck baka... De Silva Martin, visible ka. Ayan. Ito po, Rodalyn Barcelona. Ako po nakakuha na ng Alaska Starter Kit. Baka po pwede, sabon na lang ibigay niyo. Okay. Anyway, may susunod pa naman tayo, Kuya Buko eh. Ito huling mananalo ka ng isang box ng Alaska Condensada, 26 kilos, at isang balde ng sabong panlaba. Okay. Dahil last question na po ito, Ma'am Esther Cruz, kung meron kayo talagang question, isend nyo as private message po sa akin, no? Para tayong dalawa lang ang mag-uusap, hindi na lahat. Pwede po kayong kumonsulta ng pribado. Diyan po sa itanong mo kay Buko, pwede kayong mag-send ng message. Pwede rin po sa serbisyo Buko Pechay. Pwede rin po sa FB Messenger ko, Buko de la Cruz. Pwede rin natin sagutin yan ng live sa susunod, Kuya Buko. Sa Lunes uli, alas 2 ng hapon, meron po uli kaming FB Live. Okay? Hello, Rachel Rivera at sa nanay Elsa niya na masipag daw gumawa ng maha. Beke naman. Harris, di maapi, kitang-kita ka namin, visible ka. Aiza Herbacio ng Baliwag Lechon Manok. Beke naman. Ayun, siya yung Azaya Olcabreg. Bakit ba kinabaliktad? Ano bang meron dyan sa baliktad na pangalan? Yung home credit naman, yung mga Francis Fajardo, pa-shoutout. Okay. So,
Wala na po tayong magagawa. Tapos na po tayo. Huling katanungan na. Huling katanungan na. Galingan nyo na po, ha? Galingan nyo na. Louie, galingan mo na! Ang premyo dito, isang kahon ng Alaska Condensed Milk, 26 kilos, plus, ito worth 5,000 yun, ha? Worth 5,000 pesos. At isang balde ng Ariel powdered soap, may kasama pang Fabcon at dishwashing liquid. May Alaska pang negosyo ka na, may sabong pang laba ka pa. Okay? Yan. Okay, panghuling trivia question, Kuya Buko. Okay. Sa pagsukat ng oras. Oras. Yan, sa pagsukat ng oras, kung ang isang sandali ay 60 seconds, at ang isang saglit ay 1 second, ano naman ang kisap mata? Ano ang kisap mata, okay? Sa pagsukat ng oras, kung ang isang sandali ay 60 seconds, Oo. at ang isang saglit ay 1 second, ano na may kisap mata? Yan. Shout out Dima Api family, Rose Ann Silungan Ramos, visible ka. Zaki Ward, di naman nanalo, laugh trip naman, sarap baka good vibes. Yan. Kit Santos, shout out. Anak ko si PJ Santos ng Tibag. Hello. Ano ang kisap mata? Kisap mata. Oh. Oh, Harold Dimapi. Paano yung kanta na to, kuya? Konsihal Harold Dimapi, 1 millisecond. Wow, ah. Sabi ni Johnny Ingal, a blink of an eye. Pinsa na, ay, ano na, pamangkin namin yan. Hindi namin sinabing Englishin nyo. Hindi naman tanong English eh. Pakinggan nyo mabuti yung question. Ulitin yung question. Kung ang isang sandali ay 60 seconds at ang isang saglit ay 1 second, ano naman ang kisap mata? Yes. May kinalaman yung mga nauuna. Okay, okay. Yeah. A blink of an eye. Baby Liberato, Blink Eyes. Marina Leonardo Peralta, Zero Sec. Ano nga ba yung kisap mata, di ba? No? Elmer de la Cruz, kanta ng River Maya. Yan talaga eh. Violeta de la Merced, Himala. Paano nga ba yung kanta na yon, Kuya Buko? Ikaw naman, kumanta na ako kanina eh. O kay bilis namang maglaro ng pag-ibig mo, sinta. Yan. Daig mo pang isang kisap mata. Yan. Ayan. Okay. Hula na po. Ano ba yung kisap mata? Ibet Peralta Tabago, ang kisap mata raw ay Kumundap. Carmelita Calaw, may kling sandali. Mali Josie ka na naman. Tadeño, ang kanyang hula, isang iglap. Oo. Okay. Sabi ni Ate Mase, isang pikit. Hula na po. Louie Ann Patawaran, second. Ala, Louie. Ala. Okay. Maghihintay yung labada mo, Louie. Carmelita Calaw, ang kanyang sagot. Quickly. Okay, binavalidate lang po ng ating Okay. staff. Mukhang may nanalo na, may nanalo. Ulitin ang katanungan. Okay, sa pagsukat ng oras, kung ang isang sandali ay 60 seconds at ang isang saglit ay 1 second, ano naman ang kisap mata? Kisap mata. Okay. Ang tamang sagot, okay, Ang tamang sagot ay half second. half second, 0.5 second. Oh. Yan. Galing. Half second. At ang nakatamang sagot, Josephine Jose Talavera, okay na kahit di nanalo, nadinig ko naman kumanta si Attorney Bokal Pechay. Wow! Bigyan ng jacket yan. Mayroon jacket yan. Mag-iba na po ako ng karera. Gina Ramirez, sagot niya, split second. Pwede. Pa-shoutout po, Malins Lumpiang Empanada sa Pandayan Bookshop. Paano po namin ipopromote kung hindi po namin natitikman? Ayan, kaya naman. Angelina Morales, bigla ang kilos. Okay. Okay, shout out SK Paul James Reyes, belated happy birthday LLN at kasama mother leader sa Pinagbarilan. Okay, so ang tanong ay, Ang sagot na. ang sagot Ang ay, sagot, ano ang kisap mata? Half second. ang nakakuha ng tamang sagot ay si Nabigyan na to. Nabigyan na to. Paki-validate, kapatid ni ano. Pero ito ba yun, yung kapatid? Ay, hindi pa ata. Hindi Oh, pa. tama. Okay. Ang nanalo, taga-barangay Santa Barbara. Okay. Okay. Kasi as much as possible, yung nabigyan na. Gusto natin, sa iba naman Kuya Buko. Pero ito, di pa pala nananalo. Erica Cunanan o Narepse Attorney, parati na lang po ako di nananalo. May bukas pa, may Lunes pa.
Yeah. May Lunes pa ulit. Tuloy-tuloy po ang ating FB Live. Kasi may Every mga Monday, 2 p.m. nasa-sponsor po ng ating papremyo. Ang panalo, taga Barangay Santa Barbara, Baliwag, Ginang Princess Jenica Fernando Javier. Congratulations! Yan! Pa-shout out mga Blanca ni Violi. Hello po. Paula Jean Espiritu, thank you for watching. At dyan po nagtatapos ang ating FB Live, Kuya Buko. Maraming salamat po. Magkita-kita muli tayo next Monday, 2 p.m. para po sa ating itanong mo kay Buko FB Live Edition. At bilang pangwakas, kakanta si Pechay ng isang pata. O yung halik na lang. Nasasaktan ako. Maraming salamat po. Bye-bye! Bye-bye! See you next Monday! Okay. Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko.